Tayo kay GPTV 13. Anong masasabi nyo sa nangyaring concert doon sa Vatican? Good evening po. Brother Wendell. Brother Wendell, Ibigay mo na sa iba dyan do. sino sasagot nun? Brother Angel, alam mo ito? Brother Tata, Brad dyan do, sandali mo na. May miyembro ng NCGI na nag-comment dito, wag na lang paulit-ulit, gusto niyang masagot. Ako po ay member ng MCGI. Kung totoo ang Iglesia Katolika, bakit po maraming mga naglalasing, sugarol, at mangnanakaw, lalo na sa gobyerno? O kayo'y sagot dyan, Brad Jando. ito ang napakasimpleng sagot sa napakasimpleng tanong. Hindi porket si Kristo natatag ng iglesia, wala nang huda sa loob. Hindi porket si Kristo natatag ng iglesia, wala nang Tomas na nagdadalawang isip. Sa madaling salita, ganito. Tama na sa Iglesia Katolika na may mga lasinggero, mga adik, mga kurako. Totoo, meron ganun. Hindi namin tinatanggi yun eh. Ang tanong ngayon, nabago ba ang founder namin? Nabago ba ang founder namin na na may mga ganyan? Wala. Pero sa MCGI, dati may balita eh. Pinalakol yung ulo. Nalala nyo yung balitang yon? Pinalakol yung ulo sa loob ng kanilang coordinating center. Tapos ang suspect member din nila. Nalala nyo yon? Ha? Ang suspect member din nila. Tapos yung nabiktima member din nila. Saan nangyari sa loob pa ng kanilang coordinating center? Ng kanilang pagtitipon. Ang tanong, nang ginawa nila yon, ang founder ba si Cristo na? Elisoriano pa rin. Elisoriano. Kami, kahit pa sabi mo maraming lasinggo, di naman tinuro ng aming simbahan na maglasing kayo. May mga abuso. Tama yun, may mga abuso. Pero ang founder namin hindi nagbabago. Heso Kristo pa rin. At kung tututulan nyo si Kristo, kailangan nyo maglabas ng isang history na nagsasabing hindi si Jesus Christ ang founder. Ibigay nyo ang ibang pangalan. Pero ang tanong dito, Brother Wendell, kasi, ano daw masasabi daw natin doon sa nangyaring concert sa Vatican? Sino sasagot nun? Mayroon bang concert na nangyari? Wala akong alam. Asan concert? Yes, Pero, bro. pakisagot nyo yun. Kasi wala akong alam doon. Ano yun? September 13 nangyari, 2025 sa Vatican City. Pero ang ano dyan is may purpose yun. Ang tawag doon, Grace for the World. Nandun nga si Andre Bocelli, yan, no? Yung mga mas sikat, John Legend, Karol G, no? So, maraming mga ano doon. Ang concert kasi, inaano, ang talagang pinaka-highlight nyo kasi, yung skill niya kasi ang first time actually yon nang magkaroon ng concert tayo, no, inallowed ng Santo Papa yon, but still, no, may purpose yun, kapatid, hindi yung concert na pangkamunduhan, no. Still, it's all about unity. It's all about the grace of God for the world, no. So wala pong problema doon dahil unang-una inallowed, at yung tema nun, yung concert na yun ang mahalaga doon. So hindi sa connected doon sa worldly na concert na sinasabi natin, kapatid. Yun po, kapatid. Tanong naman dito naman from Ayant, safe ba kainin yung lechon baka? May lechon baka? Meron, bro. Ha? Meron, may lechon baka yung ano, no, ito lang ito lang 21 naglechon baka sa Davao, 100 na lechon baka sa Davao. Safe ba daw kainin yun? Mother Angel. Di ba? Puro ano ba sa ano, di ba? Puro lechon baka yata sa ano, sa mga countries na hindi kumakain ng ano, puro baka 'yon. Of course safe, ano 'yon, steak 'yon. Ano ka bang safe? Steak 'yon,
So matindi nga protina kaya nun at ang mahal nun sa ibang bansa. Yun po kapatid. Okay, mga kaibigan, sa lahat ng mga sumusubaybay ito sa ating YouTube channel, napakaganda ng naturang katanungan. Safe ba daw kainin ang lechon baka? Baka kasi pag kumain tayo, kinabukasan, napuno na ang tiyan mo ng sebo. Hindi totoo yun Okay, ate pong sagutin yung naturang katanungan kung safe bang kainin ang lechon baka. Okay, so atin itong itanong dito ngayon kay ChatGPT kung safe ba kainin ang lechon baka. Okay, ito yung naturang sagot. Yan. Oo, safe kainin ang lechon baka kung tama ang pagkakaluto at paghahanda. Pero may ilang importanteng paalaala. Kailan safe ang lechon baka? Lutong-luto ang karne. Kailangan talaga lutong-luto ang karne. Dapat walang pink o duguan sa loob. Ang loob ay dapat kulay kayumangging gray at mainit hanggang gitna. Malinis ang paghahanda. Malinis ang pinagkatayan, kamay at gamit. Hindi napabayaan sa init bago lutuin. Next, tamang oras ng pagluluto. Dahil malaki ang baka, mas matagal ang pagluluto kumpara sa baboy. Dapat umabot sa internal temperature na at least 70 to 75 degree Celsius. Kailan delikado? Kapag hilaw o half-cooked ang loob, delikado yun. Posibleng may bakterya tulad ng E. coli o Salmonella. Kapag matagal na nakabilad pagkatapos lutuin, lalo na kung walang takip at mainit ang paligid, kung galing sa hindi tiyak o hindi malinis na katayan. So isabihin, delikado siya kapag matagal na nakabilad pagkatapos lutuin. At lalo na kung walang takip at mainit ang paligid, delikado siya doon. Delikado rin siya kung galing sa hindi tiyak o hindi malinis na katayan. Para kanino dapat mas mag-ingat? Mas mag-ingat ang bata. Kailangan sobrang ingat, mari, wag na lang kumain ng bata. Ang buntis, ang matanda, ang may mahina ang resistensya. Bakit? Safe kainin ang lechon baka kung siguradong lutong-luto at malinis ang paghahanda. Delikado kung may pink o dugo pa o hindi sigurado ang pagluto. Yan ang napakagandang tanong kung safe bang kainin ang lechon baka. Ako hindi pa ako nakakita ng lechon baka. Siguro kung mai-imagine ko ano kaya itsura. No, hindi ko alam. Kasi hindi pa ako nakakita ng lechon baka. Ang nakita ko lang lechong baboy, lechon manok, at lechong aso. Parang na-post yata dati sa Facebook yun. Aso nililechon. Doon nakakita ko sa Facebook. Hindi ko alam kung sa Pilipinas ba yun o sa ibang lugar yun. Pero delikado yung yung lechong aso. Pero delikado rin ang lechon baka lalo na kapag half cook lang ito. Okay, so punta naman tayo ngayon sa next question. Sa iyo ito, Brother Tata, ang tanong dito from Gerald Sabala. Good evening po, PPP. Ano po pwede natin isagot sa mga INC tungkol doon sa bakit daw tayo kumakain ng dugo? Pala. So, yon ang sagot natin, Brother Jando, kahit pa, yon lahat ng mga, hindi lang INC, halos lahat ng mga sulpot ay hindi yon bawal sa kanilang dugo. Di ba? Dahil yon kahit mga born again at lahat. Pero kung tingnan natin, kahit pa sa lumang tipan, mabasa na natin na ipakain na yung dugo na hindi inaalay sa templo. Sa Deuteronomy
Kalimutan, just 18 ba yun? So, pero kung sa argumento, Brother Jondo ba, kahit pa hindi sila kakain ng dugo, yung dinuguan, kahit hindi mabasa sa Biblia na huwag kayong kakain ng dinuguan, di naman yun mabasa sa Biblia. Pero kung kakain kayo ng karne, halimbawa, yung karne na inasal, di ba? Yung sa atong Bisaya, inasal ba yun? Sugba? Pag yung hindi pa yung totoong tunay yung lutong-luto, di ba may dugo pa yun? Yes. Inihaw, inihaw. Inihaw pala. Yung isang karning baboy o kahit anong klaseng karne, kahit isda, pag hindi yun lutong-luto, pag inihaw yun, ay may dugo. Magsabi kayo ay hindi pa lutong-luto dahil may dugo pa. Pag maluto na ba, ibig ko sabihin yung dugo ay nawala. Ano ba, umalis ang dugo? Hindi. Kasali yon na naluluto rin yon. So, ibig sabihin, kapag kakain kayo ng karne, hindi maiwasan na kakain kayo ng dugo. Pero kung ating tingnan ang lumang bagong tipan, wala tayong mabasa kahit isang talata, entire New Testament, nga sabi ng ating Panginoon Jesus, huwag kayong kakain ng dugo. Dahil mismo ang dugo ng ating Panginoon, siya ang nag-utos nga ang kumakain sa aking dugo at uminom, ang kumakain sa aking laman at uminom sa aking dugo, may buhay na walang hanggan. So yun lang, Brother John, ating sagot. Walang mabasa sa entire New Testament na bawal ang kakain o uminom ng dugo, Brother John. Ayan, so singit naman po ulit tayo sa episode na ito, no? Champa-champa, kung sa Bisaya pa na, champa-champa. Okay, bawal ba kumain ng dinuguan ayon sa Biblia? O, basahin natin. Ang sabi dito, ayon sa Lumang Tipan sa Old Testament, oo, bawal ang pagkain ng dugo. Levitico 17:10-12, sapagkat ang buhay ay ng laman ay nasa dugo. Kaya't sinabi ko sa mga anak ni Israel, huwag kayong kakain ng dugo. Ang utos na ito ay para sa Israel sa ilalim ng kautusan ni Moises. Kasama ito sa mga ritual at dietary laws ng Lumang Tipan. Ayon naman sa Bagong Tipan, hindi pinag-uutos bilang kondisyon ng kaligtasan. Itinuro ni San Pablo na sa Roma 14:17, ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at inumin. Malinaw din sa Colosas 2:16, huwag kayong magpahatol tungkol sa pagkain o inumin. Ibig sabihin, hindi pagkain ng batayan ng kabanalan o kaligtasan. Pero paano ang Acts 15 sa 28-29? Iwasan ninyo ang dugo. Ano ang konteksto nito? Ito ay pastoral decision, hindi eternal law. Layunin nito ang kapayapaan ng Hudyo at Hintil sa unang iglesia. Hindi ito muling inuulit bilang obligasyon sa mga sulat ni San Pablo. Ano ang pananaw ng Kristiyano dito, lalo na ng Katoliko? Hindi kasalanan ng pagkain ng dinuguan. Walang aral ang simbahan na nagbabawal dito. Ang mahalaga ay kalinisan ng konsensya at intensyon ng puso, hindi ang pagkain. Ayon sa unang Korinto 10:25, kainin ninyo ang anumang ipinagbibili sa pamilihan ng walang pagtatanong. Bakit may nagsasabing bawal pa rin? Karaniwan ito sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witnesses. Pinipili nilang sundin ang literal at hiwalay sa konteksto ng pagbasa ng Acts 15 at Levitico. Kaya ang buod, bawal ba sa Lumang Tipan? Oo. Bawal ba sa Bagong Tipan? Hindi, bilang kasalanan. Kasalanan ba ang dinuguan? Hindi. Kaligtasan ba ay nakabase sa pagkain? Hindi. Kaya kung Kristiyano ka, hindi bawal ang dinuguan ayon sa Biblia kapag binasa sa tamang konteksto. So yun ang naturang kasagutan. Abangan nyo po mamaya. Meron pa naman tayong follow-up episode dito lamang sa Punto por Punto. Fast break! Ito basketball, may fast break pa. Sige, paalam na po sa inyong lahat and bye-bye.